Magandang umaga po sa inyo lahat ay magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan sa ikakasal. Si Ed Joseph Villaber na nakatira sa San Nicolas na anak ni Edgardo Villaber at Maribel Lamsen ay ikakasal kay Erica Luis Gonzalez na nakatira sa San Nicolas, Manila na anak ni Adam Christian Gonzalez at Diana Rizabol. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Margie Balawag, Ginga Ben Marquez family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Palangke family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnog, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Giliat Yupanco, Josie Bulanade and family, Berbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Lino family, Ferdy and Aji Del Mundo, Gutierrez family, at Mr. and Mrs. Arturo Diola. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldialim, Carolina and Modesto Balbieno, Matthew Francisco, Judith Biguel, Mila Benigno, Nathaniel, Angeline Paulo, Aljon and Gerald Raon, Raon family, Balyeser family. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Giliat Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Senet Arce, Janet Lynn Mayorga at Edeline Ferrer. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplig, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Leña, Teresita Texon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Alijay, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofilia Juanito, Daisilin, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigada, Filomeno, Mariano Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi, Onofre, Lucio, Gary, Dolores, Rosendo, Virginia and Christine,
Roberto and Zenaida, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma, Vivencio, Jengjeng, Simplicio and Lucia, Freddy Jr., Jimmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rose Lee, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelia, Solemnidad, Loraver, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, Angelico Puevas, Eduardo, Eduardo Sr. and Los Viminda, Pepito, Armando, Hilarion, Juanito, Tirso, Vicente, Cañedo, Cecilia, Flora, Juanito, Martinez, Reynaldo and Rogelio, at Domingo. Ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Dinggin nawa nila ang tinig na mabuting pastol na maghahatid sa kanila ng mainang pastulan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Magsitayo po lahat. Upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Sa buhay na
pagdiwang at pasalamatan ng pagsilay ng dakilang pangako ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Mabuting Pastol. Good Shepherd Sunday. Tayo ay mga tupa ng ating Panginoon at siya ang ating mabuting pastol. Sa mga pagkakataon na tayo ay naligaw at hindi nagpaakay sa ating Panginoon, ang mabuting pastol, humingi tayo ng awa at kapatawaran. Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan nagpapalaya sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay at sa iyo mayroon kaming bagong buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, upang anak ng Diyos, Sendero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu. Sa kanyang namahan, Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Binibigyan diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Kristong taga Nazaret, ang batong itinakwil, ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas.
ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan.
Ipinaaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Hesukristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli.
Wala nang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga minamahal na kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ipinagdiriwang din natin ang linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday, katulad ng napakinggan natin sa ating Ebanghelyo. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At para i-highlight ang katangian ng mabuting pastol, ginamit ni Jesus ng ating Panginoon ang paghahambing sa bayarang pastol at mabuting pastol. At ang main difference ng bayaran at ng mabuting pastol boils down to one word: malasakit. Malasakit. Ang bayarang pastol ay walang malasakit dahil siya ay nagpapastol hindi para sa mga tupa kundi para sa kanyang bahayan. Para hindi sa tupa, kundi para sa upa. No? Ang mabuting pastol, nagpapastol para sa tupa, ang bayarang pastol, nagpapastol sa upa, para sa upa. At dahil ang bayarang pastol ay walang malasakit, no, kapag dumating na ang malas at sakit sa kanyang pinapastol, siya ay tumatakas. Kaya nga sabi dito, iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kapag dumating na yung malas at sakit, iniiwan ng bayarang pastol ang kanyang tupa kasi hindi naman kanya. Samantalang ang mabuting pastol, iniingatan ito. At ganyan po ang ating Panginoon. Sa lumang tipan, sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi ng ating Panginoon, ako mismo ang magpapastol sa aking bayan. No? At sa pamamagitan ng pagpapastol na ito ng Panginoon, natupad ang kanyang pangako ng pagliligtas at pinadala niya si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na isang mabuting pastol. At ano ba ang katangian ni Jesus bilang mabuting pastol na matingkad sa ating mga ebanghelyo ngayon? Sa ating ebanghelyo ngayon. Una, si Jesus ay nakikilala ang kanyang tupa. Alam niyo po, during biblical times in ancient Israel, there is this deep relationship between sheep and shepherds to the extent that the shepherds really knows the individual sheep. No, yung bawat isa, kilala niya, alam niya yung katangian ng isa't isa ng kanyang pinapastol. Halimbawa, meron siyang pinapastol na 200 tupa, alam niya ang differences. No? Kilala niya ang bawat isa. Kilala niya kung alin doon ang mapayat, ang mataba, ang malusog, ang mahina, ang maliksi, ang mabagal. Kilala ng pastol. Ganon ang lalim ng relasyon ng pastol at ng tupa. At ginamit na image ito ni Jesus para ipakita yung deep relationship niya sa atin. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa. Sa lumang tipan, sinabi ng ating Panginoon, mula pa sa sinapupunan ng iyong ina ay kilala na kita. Kilala na daw tayo mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Ganon tayo kakilala ng Diyos. Kilala niya tayo. Ibig sabihin kung kilala niya tayo, alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Alam niya ang laman ng ating isip. Alam niya ang laman ng ating puso. Alam niya kung saan tayo malakas. At alam niya kung saan tayo mahina. Nakikilatis at kilala tayo
ng ating Panginoon. At kung kilala tayo ng ating Panginoon, wala palang dahilan para magtago. Dahil wala naman pala tayong itatago sa Diyos. Kilala niya tayo eh. So anong dahilan para magtago? Alam ng Diyos kung saan tayo bumabagsak, kung ano yung ating mga pagkakasala. So is there really a reason to hide from God? Kung kilala niya tayo. So ito ang unang katangian niya. Kaya alam ng Diyos, kaya kung ini-approach tayo ng Diyos, ina-approach tayo hindi generic. Hindi yung pangkalahatang approach. Na ang bibigay siya ng biyaya, pangkalahatan, pare-parehas. Dahil alam ng Diyos, personal yung kanyang approach because God knows us personally. The Good Shepherd knows us personally. Kaya alam ng Diyos kung hindi mo kailangan o kailangan mo ng love life. Bakit? Alam niya, personally. No? Ang hamon nga lamang kung kilala tayo ng ating mabuting pastol, mabuti rin na pinalalalim natin ang pagkilala natin sa Kanya. No? At alam niyo po yung biblical word ng pagkilala, knowing is very intimate. It is as intimate as couple having marital act. No? You know what I mean sa mag-asawa. No? Ganun yung ka-intimate. Di ba? Sa Old Testament, and Adam knew Eve nung binigyan ni God, no? Nung binigyan ni God si Adam ng kasama, and sabi doon, and Adam knew Eve, and she bore a son. No? And si Maria, nung siya nagdadalang tao, magdadalang tao ka, sabi ni Maria, how can this be since I don't know man? Ganun ka-intimate yung knowledge, yung knowing. Hindi lang ito basta head level. It's personal and deep connection with our God. And if our Good Shepherd knows us intimately and personally, yun din sana yung kinocultivate natin bilang kanyang mga tupa. Yung intimate and personal relationship with Him. Ikalwa po, ang ating mabuting pastol, ang ating Panginoon, hindi lang personal nating pastol o pastol ng mga mabubuting tupa. No? Pastol din siya ng mga nawawala at naliligaw na tupa. Remember the parable of the 100 sheep? Yung nawawala ang isa, tapos iniwan yung 99. No? Iniwan ng pastol yung 99. Of course, hindi naman literal na iniwan, sinecure yon na nasa maayos na kalagayan. Sinecure, iniwan, matapos sinecure na nasa maayos na kalagayan. At anong ginawa ng pastol? Hinanap yung nag-iisang nawawala. And the image of the Good Shepherd, no? Yung may buhat-buhat na, kung nakakita kayo, yung Good Shepherd na may buhat-buhat na tupa, tapos may tali yung tupa, may bandage yung tupa kasi may hina, may bali, may sugat. And that's the image of our God. Hindi lang pastol ng mabubuting tupa ang Diyos. Ang Diyos ay pastol din ng nawawalang tupa, and that's the reason why He came to this world. Na parito ang Diyos para hanapin at iligtas ang naligaw. Para hanapin ang nawawalang tupa. At sino yung nawawalang tupa? Tayo. Kasi maraming pagkakataon na hindi tayo sumusunod sa ating mabuting pastol. Maraming pagkakataon na naliligaw tayo. Maraming pagkakataon na imbis na sumunod tayo sa mabuting pastol, ibang pastol ang sinusundan natin. Kung kaya sa ibang kawan tayo napupunta. But then God, in His goodness, in His gentleness, in His patience and understanding, searches for us. Hinahanap tayo kung tayo naliligaw. Ganyan tayo kamahal ng mabuting pastol. At kapag tayo nasumpungang mahina,
sugatan, at hindi makalakad, tayo ay kanyang papasanin at hihilumin. And there are multiple instances in our lives that we are wounded, that we are weak, that we cannot move on and move forward. But then God is really patient with us. No? Inaakay at binubuhatay ng Diyos. At ang hamon sa atin ay magpahanap sa Diyos. Sa mga pagkakataon tayo ay naliligaw, nawawala dahil sa kasalanan, magpahanap tayo sa Diyos. At masusumpungan niya tayo. Ikatlong katangian ng mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. No, the good shepherd is more than willing to give his life for his sheep. At pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo, katatapos lang natin ipagdiwang ang mga mahal na araw, kung saan ginutaan natin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pinatunayan niya yun at wala na siyang dapat pang patunayan. Kasi ito na yung sukdulan ng pagpapatunay ng pag-ibig niya sa atin. He is willing to lay down His life for us. No? Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kaya inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Because for Jesus, love and obedience love and obedience are the two faces of a single coin. Dalawang mukha ng isang barya, pagtalima at pag-ibig. Pinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagtalima. At bilang mga tupa, tayo rin, maipakita natin ang ating pag-ibig sa mabuting pastol kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng mabuting pastol, ipinakikilala ni Jesus ang Kanyang sarili bilang ating pastol. Sabi nga sa Salmo 23, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Totoo, si Jesus ay ating pastol at tayo ay Kanyang mga tupa. Pero ang totoong hamon ay hindi lang maging mabuting tupa, dahil sa kahuli-hulihan, tayo rin ay inaasahan ng Diyos na katulad niya, maging mabuting pastol din sa iba. Maging pastol ng mga mahina, nawawala at naliligaw. Maging pastol na may malasakit sa bawat isa. Maging pastol na handang magsakripisyo, sumunod sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa Kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ama, ginagabayan mo kami sa mabuti at matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, uspos ng walhati ang langit at lupa. Santo, 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 sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Santo, 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 sa kaligtasan, Santo, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Hallelujah. Si Kristo'y nabuhay, Hallelujah. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo'y namatay, Hallelujah. Si Kristo'y nabuhay, Hallelujah. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Hallelujah, Hallelujah. Ginagawa po namin ngayon, Ama, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananalig nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Titonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, basta natin si Jesus, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahang makibahagi sa piging na banal. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami magarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Good Shepherd Sunday. May kapwa ang sarili, dapat halinaw ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y nanalisan at sa kapwa buhay mo ay Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itungo ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manawag nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating banal na misa ay atin nang naipagdiwang. Humayo tayo't maging mabuting mga tupa upang maging mabuti rin tayong pastol. Salamat sa Diyos. Panahon ng digmaan at kahulugan, sa panahon